mga hindi pa nakakilala sa akin, by the way, my name is Mentor Grace. So, I know lahat naman tayo, no, meron tayong sarili-sarili nating mga background, meron tayong mga OFW, meron tayong mga students, meron tayong mga employee. So, ako naman po, no, nag-start ako dito as a student. So, nakilala ko po yung I Am Worldwide, no, at the age of 15. And that time po, grade 9 student ako noon. So, hindi rin naman tayo galing sa mayamang pamilya. No, actually, hindi rin naman tayo matalino, hindi rin naman tayo um, magaling, 'di ba? Pero ang maganda po kasi dito, no, it doesn't matter kahit anong background mo. 'Di ba? Okay lang makikitype kung nasaang lugar ka right now para at least 'di ba makita namin kung saan ba yung mga nanonood sa atin ngayon. Okay? And yon. So paano nga ba tayo napunta sa I Am Worldwide, no? So I'm sure familiar naman po kayo kay Mentor Naomi, 'di ba? One of our diamond mentors, 'di ba? So siya po yung aking angel mentor. So paano ba? Hipag ko po siya. Okay? So actually, I'm not into business or into product. So okay lang ba? Makikitype. Ano yung reason bakit mo ginagawa yung business? Sige, para lang may konting interaction tayo, makita ko kung sino yung mga gising pa. Ano yung, ayan, medyo mahina yung signal na nasa ano pa lang sila, watching from ano. Hindi, charot lang. Okay, sige. Nung una sa product, sige, products. Okay, sige, tignan ko muna kayo para at least makita natin sino pa yung mga gising, no? Kasi itong family. Kasi yung itatopic natin for today, napakaganda po neto, especially kung bago ka, kakabalik mo lang or medyo nawala ka or kahit luma ka na, matagal ka na, tapos gusto mo lang ma-refresh yung mind mo. Okay? So, products and opportunity. Okay? So, alam nyo, no, mostly family, mostly products. So, may malalim na reason. Ako po, para lang po makwento ko sa inyo, no, hindi pa to naririnig ng iba, pero yung iba narinig na to. Familiar po, type 1 kung familiar ka sa Starbucks. Sige, type number 1 kung familiar ka sa Starbucks. Yung ano, yung kape, yung SB. Sige, type 1. Di ba masarap? Masarap yun eh. Actually, tigto 200 din eh. Medyo mahal. So, bakit ko siya tinanong? Mamaya malalaman niyo po. No? So, back to my story. So, hindi po talaga ako totally prenesentan agad. Ang nangyari nun is pumunta kami ng office, sinaman ko si ate kasi medyo masakit yung opera niya that time. Opera yun, di ba? Yung sa chan niya that time. And then, hanggang sa nakapagsabi sa amin na pwede ka palang mag-start or pwede ka palang magsimula ng business kahit bata ka pa lang. So parang yan yung naisip ko. So curious lang. Curious lang ako paano ginagawa yon, paano siya sisimulan, totoo ba yun, etc. And then si ate, ang sabi niya sa akin, sabi ni Mentor Naomi noon, punta daw ako after na school ko. So nag-meet kami. And then, parang pet ko dyan sa ano yun, sa picture na, na nag-meet kami. Tapos ang sabi niya sa akin, yun yung first time na makikita niyo sa picture, yan yung first time na nakatry ako ng Starbucks sa buong buhay ko. Kaya hindi ko makakalimutan yung picture na yan. Yan yung first time na na-try ko siya. And parang alam nyo, habang dinidiscuss ni Mentor Naomi yung products, yung Just For You, yung Give Me Five, ang naisip ko nung grabe, ang sarap pala ng Starbucks. Di ba? Grabe, ang sarap pala ng ensaymada ng Starbucks. Ganun yung tumatakbo sa utak ko. Kumbaga, defocus na ako noon. Kasi doon ako nakafocus. And to cut the long story short, wala po akong pera. Noon, wala akong perang pang-join, wala akong perang pang-start, wala akong pang-kapital, hindi ko alam paano sisimulan, wala akong connection, wala akong kakilala. Kasi bata pa po ako that time eh. 'Di ba? 15 years old ka, wala kang idea about sa ganong background or wala akong idea. 'Di ba? And yung reason kung ba't ko siya nagagawa ay kasi gusto ko ulit matry yung Starbucks. Kasi parang ang nasa mindset ko, kung gagawin ko yung I am, mauulit yung pakiramdam na na-feel ko dati. Minsan kasi ganun tayo. Yung parang kapag may na-experience ka sa buhay mo, na first time mo lang naranasan, tapos ang sarap, di ba gusto mong ulitin? Tama, mali. Halimbawa, first time mo nakapag-travel, di ba iba sa pakiramdam pag nakapag-travel ka? So ngayon, gusto mong mag-work hard, gusto mong i-push, kasi gusto mo ulit makapag-travel. Di ba? Nakabili ka ng luxury item,
dahil ang ganda sa pakiramdam, ang iba sa feeling, 'di ba? Mas nagiging confident ka ngayon, gusto mo ulit siya ulitin. So kumbaga nagkakaroon ka ng motivation na tinatawag. Okay? So bakit ko siya sinasabi, no? Or bakit ko siya tinatanong? Kasi po, to give you an idea, nag-start po ako ng yun lang po yung reason. Sobrang ganun kababaw. Pero doing this business, no, yan po yung mga ating naging achievement at the age of 16. 19 pa lang tayo. Okay? So, konting kembot na lang. 'Di ba? Konting kembot na lang, 2 million na. Okay? So, parang yun yung realities or yung realization na kung yung tao na ganun lang yung background or ganun yung reason kung bakit siya nag-start is naka-aim or nakakuha ng mga ganyang klase ng result or nagkaroon ng something sa business, for sure, kung ikaw na mas malalim pa yung reason mo, mas malaki yung pwede mo makuha. 'Di ba? Baka minsan hindi lang tayo nare-reprogram, minsan nalilimutan lang natin yung tamang proseso, ano ba yung pagdadaanan ko, ano ba yung mga kailangan kong gawin, ano nga ba yung mga um, naka-align, ano nga ba yung magiging journey mo. So, para maging aware po tayo ulit, ang topic po natin for today is the 3 stages of process. Okay, so ito hindi to mostly naririnig sa ano, no, I am training. So maganda makapag take down po tayo ng notes. So ano ba, 3 stages of process. Parang ang redundant ba pakinggan? Stages na may process pa. 'Di ba? Sige. Type I am sa mga gising pa. Kasi parang hindi ko na nakikita yung iba naka-open off cam na eh. Ayan, sige I am para makapag-proceed tayo. Sige. Type kayo I am para at least makita natin yung mga tao na nandito sa Zoom natin, no? So right now we are 53. Ayun, ang dami. Ang dami pala, gising na pala sila. Hindi ko lang talaga pala sila nakikita. Okay? I am. Okay, so tuloy tayo. So sabi dito, the 3 stages of process. So, meron nga pala talagang tamang proseso, no? At paano mo gagawin. Baka minsan kasi matagal ka na, narinig mo na, alam ko may proseso, alam ko may kailangan akong gawin, trust the process lang. Pero may 3 stages pala yun na baka mamaya, na-stuck ka na dun sa first stage, kaya hindi ka pa rin nakakausad or hindi mo pa rin nakukuha yung gusto mo. So right now, 'di ba, nandito tayo para at least lahat tayo ma-remind or ma-refresh yung utak natin, no, sa mga kailangan nating gawin. Okay? So what is process? Ay ba, ano nga ba yung process? Wait lang. Ano nga ba yung process? So sabi dito, it is a series of actions which are carried out in order to achieve a particular result. So nakabilog dito actions. Ibig sabihin, kailangan mo daw gumawa ng action para ma-achieve mo yung result na gusto mo. So lahat pala talaga may tamang proseso, lahat ng gagawin mo, um, lahat ng ma-achieve mo, lahat meron kang kailangan pagdaanan. Okay, sabi dito, in always we do, there's a process. So, right process will give you the right result. So, bakit nakalagay dyan na right process? No? Kasi meron din palang maling proseso. Alam mo yung tawag nito, pag sinabi kasing right process, kailangan mo siyang sinisimula ng tama. Kasi marami din tayong mga na-experience, di ba? I know some of you, di ba? Parang medyo naliligaw sa negosyo, hindi alam paano yung gagawin, kaya pala hindi mo makuha yung right result na para sa'yo kasi nalilihis ka ng landas. Hindi mo maisip, ano ba yung kailangan mong gawin? Ano ba yung kailangan mong pagdaanan? Ano ba yung parte ng proseso? Ano ba yung tamang proseso? Okay? And parang ganito siya, 'di ba sinasabi, merong maling proseso. Bigyan ko kayo ng example. Botones. Kapag nagbobotones ka, tapos sinimulan mo ng mali, matatapos ba ng tama yung pagbobotones mo? 'Di ba hindi? Kasi nagsimula siya ng mali eh. So, ibig sabihin, mas matatagalan ka hanggat hindi mo aayusin. Magsisimula ka ulit sa umpisa, magsisimula ka ulit sa una kapag hindi siya nasimula ng tama. So, that reflects in our business, no, na
may mga nalalaman tayo, meron tayong mga naririnig, baka mamaya hindi pala tama yung ginagawa mo, baka mamaya hindi pala siya aligned para dun sa gusto mo mangyari, hindi pala siya aligned para dun sa result na gusto mo. Kaya minsan, baka nang-isip natin, 'di ba? Bakit gano'n? Ang tagal-tagal ko na, kahit sa far hindi ko man lang ma-achieve. Bakit gano'n? Ang tagal ko na, hindi pa din ako rank up. Bakit gano'n? Ang tagal ko na, hindi ko pa rin na-achieve yung millionaire circle. Di ba? Kasi minsan, dito natin may isip na yung resulta, di ba, bago mo ma-achieve yan, meron kang kailangan gawin. Meron kang kailangan pagdaanan. So, ano yun? Mamaya papakita ko po sa inyo, no? Bigyan ko kayo ng ano, ng konting insight. Sabi ko sa inyo guys, sobrang bilis lang po nito, no? Kumbaga pampa-refresh lang to ng mind. May papakita ko sa inyo para mas maging ma-visualize natin ano nga ba yung difference kapag dumaan ka sa tamang proseso. Okay. Ano po nakikita niyo sa screen? Okay lang makikitype? Sige, okay lang makikitype para makita po natin, no? Ano yung nasa screen? Wait lang, ayaw mo ano. Sino po may alam niyan? Noodles. Sige, sino pa? Spaghetti, baka may magsabi dyan spaghetti, ah. Okay. So, noodles. Okay, cup noodles or instant noodles. Baka may magsabi, mens, madaling araw na dito, mens, paggabi na pagutom na ako sa mga taga-ibang bansa. Baka mas magutom ka dito. Diba? Ano po yan? Ramen. 'Di ba? Kung papipiliin ka sa dalawa, alin ang mas gusto mo? Noodles o ramen? Ramen. Okay. 'Di ba? Papakita ko sa inyo yung difference. When you say instant noodles, ang proseso ng paggawa ng instant noodles, ano ba? 'Di ba bibili ka lang ng cup noodles, magbo-boil ka lang ng hot water, tapos ilalagay mo lang, i-add mo ng seasoning sa haluin mo, yun na. Meron ka ng instant noodles. Kaya siya tinawag na instant. Naging resulta, instant noodles. Pero pag nakakain ka sa labas, sino na nakakain sa mga resto na may mga ramen? 'Di ba, ang tagal ng proseso? Minsan meron pa silang mga plating, meron pa yung gaano kagal bago mo iahahon yung noodles, meron pa gaano kadami yung mga seasonings, gaano kadami yung mga onions, yung mushrooms, yung egg, 'di ba? So may mga sauces pa yan, pag-aayos. So nakita nyo, matrabaho. Kaya di ba minsan pag sinasabi, ma'am, sir, okay lang po ba? 30 minutes waiting time. Nakarinig na kayo ng ganun sa order. Kasi sa lahat ng bagay, kailangan pagdaanan na proseso. Kapag gusto mo ng madalian, instant noodles. Kapag gusto mo ng sobrang sarap, alam mo yun, na dumaan sa tamang proseso ramen, ganun lang din sa negosyo natin. 'Di ba? Kaya minsan naiisip mo na parang bakit walang nangyayari sa akin, bakit ganito yung resulta ko, bakit hindi ko ma-achieve yung mga gusto ko, ba't hindi ko ma-achieve yung goal ko? It's because baka hindi mo naman ginagawa yung process. Baka ang gusto mo is madalian. Ka lang ng malaking package, yun na, instant. 'Di ba? Pero kasi minsan ang resulta, 'di ba, parang ganito, napapansin niyo ba yung mga mentors natin, ang dali lang sa kanila mag-hit. 'Di ba? Madali mag-hit, pero ang mahirap is yung paano mo iso-sustain, paano mo iki-keep. Andun ka na kasi dapat sa point na parang tina-target mo na eh. Paano mo ba ma-maintain yung meron ka? Paano mo ba ma-maintain yung tamang resulta? Lahat yon babagsak ulit sa right process. Okay? And kung ikaw, 'di ba, um feeling mo na pag-iiwanan ka na, feeling mo hindi mo na nagagawa yung goals mo, feeling mo hindi na align, baka hindi na para sa ito, baka hindi na to para sa akin. Baka hindi pa lang talaga tamang time. Baka hindi ka pa talaga luto, parang sa ramen, 'di ba? Hindi mo pa time para mag-bloom, pero darating din yung time. Alam mo yung sinasabi nila na worth it maghintay. Yun eh. Pero as long as may kailangan, meron ka din ginagawa na action. Next. So, stage 1. This is the learning stage.
So, parang, mens, ano lang yan, mag-aaral, kailangan ko lang mag-aaral, kailangan ko lang mag-aaral. Pero pag sinabi mo pala na learning stage, malawak pala yun. 'Di ba? Malawak pala, hindi lang pala basta mag-aaral ka. Kasi alam niyo ba, merong mga, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Nag-offer ka, nag-invest, mag-anak, malaking nag-invest ng malaking package. Tapos, nag-e-expect na magkakaroon agad ng resulta kahit walang ginagawa. Eh, wala namang gano'n. Lahat tayo kailangan dumaan sa tamang proseso, maliit man o malaki yung package na in-avail mo. Mayaman ka man o hindi, employee ka man or hindi, OFW man or hindi, lahat tayo kailangan nating dumaan sa learning stage. Kasi hangga't hindi ka nadadaan sa learning stage, paano mo ngayon matututunan yung kailangan mong matutunan in order for you na ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Hindi kasi pwede mag-e-expect ka ng magandang result, pero hindi mo mismo alam ano ba mismo yung ginagawa mo. Ano ba yung mga tools mo, 'di ba? Kasi sabi dito, it is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, value, attitude, and preferences. So pag sinabi, hindi sinabing acquiring learnings, acquiring understanding, Kemerut. Sabi dito, new. Ibig sabihin, meron kang bagong kailangan matutunan. Ibig sabihin, meron kang kailangan na maintindihan in order for you na ma-achieve yung gusto mo. Kasi sa learning stage po, ito pa lang yung level 1 natin. Men's learning stage pa lang yan eh. Gusto ko na agad kumita. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat nadadaan sa madalian. 'Di ba? Meron tayong proseso na kailangan sundin. Okay? Eto. Bigyan ko kayo ng sample. Parang halimbawa, hindi mo kasi pwedeng i-mindset na nag-avail kasi ako ng malaking package so kailangan kayo na bahala dyan. 'Di ba? Parang ganito, pag magtotok ka, hindi mo pwedeng sabihin na mag-invest ka lang, ipasok mo lang yung mga anak mo, ipasok mo lang yung pamilya mo ng Jade. Tapos ako na bahala mag-talk lahat. Hindi kasi siya pwedeng gano'n. Parang kailangan nandun pa din sa point na kailangan mapaintindi mo sa tao na meron pa din siyang gagawin. Kasi parang ima-mindset niya, bahala na kayo diyan, basta nag-join ako, aantayin ko na lang na kumita ako. 'Di ba? Hindi naman yun pwede. Kasi lahat dito, kailangan mapa-mindset mo sa tao na kahit konti, step by step, matulungan mo siya, maturuan mo siya kung paano ba gagawin yung business, paano ba mag-IBP. Hindi kasi pwedeng sabihin mo agad na magkailangan mo matuto mag-IBP. Hindi yun pwede. Kailangan niya muna matutunan, eh paano ba? Paano ba ako mag-IBP? Paano ba ako mag-mentoring? Paano ba ako mag-host? Paano ko ba siya gagawin? So sa ganung part, doon na i-input sa mind niya na, need ko pala talaga matuto, need ko pala talaga mag-train, may gagawin pa rin pala talaga ako. Kasi again, this is their business, this is our own business. So, lahat ng mangyayari is nasa sa atin yung responsibility. Okay? So, next. Anong kailangan mong gawin? Approach. So, wait lang. Ay. So, when you say approach, halimbawa, meron kang nakita sa team fierce or kahit sa ibang team, kahit hindi mo ka-team, ang daming pre-process or ang dami, nag-top, nakahit ng ganito, etc. Pwede ka mag-top. Yun yung sinasabi nila na mamiso. Makikitype nga po, mamiso. Diba? Nung una, hindi ko rin yung nagigits eh. Bakit kailangan ko silang kausapin? Bakit kailangan mong makipag-usap sa mga tao na hindi mo naman close, diba? Pero kasi, way yun para makilala mo or maintindihan mo, kailangan mo kasi ng bago na matututunan galing sa ibang tao din. So, approach ka, may nakita ka, ang daming pay-in, nakahit ng incentive. Hi, Mens! Amazing morning po. Nakita ko po yung ano nyo, keme-keme. Ask ko lang po sana, paano nyo po siya ginawa? 'Di ba? Ask ko lang po sana, paano po kayo nag-market? 'Di ba? Mapagbigay naman yung mga mentors natin, 'di ba? Hindi naman sila madamot lalo when it comes sa mga knowledge, lalo na kung ikaw nagtatanong. Hindi kasi pwede na sila yung lalapit, "Hay, gusto mo bang matuto?" 'Di ba? Wala namang gano'n. So, kailangan ikaw mismo yung mag-a-approach sa kanila kung paano nila ginagawa. In that way, kailangan mo gumawa ng paraan, paano ka ba matututo?
Kasi kailangan mo nandun ka sa learning stage na tinatawag So hangga't di ka nakakaalis doon, hindi ka makakausad. Kailangan mo munang matapos yung step 1. Okay? So approach or mamiso. Actually, ginagawa namin yan before. 'Di ba? Nagtatanong ako. Actually, mostly na pagtanungan ko noon, fears. Yung mga yep noon sa fears. 'Di ba? Titans. 'Di ba? So, pwede ka mamiso. 'Di ba? Bawa nakita mo sa office, pwede ka lumapit. 'Di ba sa office ngayon, kaliwat kanan yung mga nagpa-process. 'Di ba? May mga nagme-mentoring, may mga nag-IBP. Pwede ka magtanong doon. Hi, miss. Okay lang po ba mag-ask? Saan niyo po na yung client niyo? Ganun. 'Di ba? Mas mahirap yun, 'di ba? Kasi personal yun Hindi naman pwede na mag-chat ka. 'Di ba? Hi, miss. Nasa office po ako. Nakita po kita. Pwede po ba ako Ang OA naman nun. 'Di ba? Ang corny naman nun. Okay? Next, attend. 'Di ba? So, mahalaga maka-attend ka sa mga, let's say, may mga gatherings, ayan, Unity Day. 'Di ba? Meron tayong mga Unity Day, meron tayong mga intensive training, meron kayong kanya-kanya na mga kanya-kanyang trainings sa loob ng inyong team. 'Di ba? Mga sub-team nyo. Wait lang. So, ayaw. So, pwede kayong mag-engage. Kumbaga, a-attend ka kasi sa ganung way, matututo ka. Okay, so mga basic lang naman po to, just to refresh your mind. Next, expose. So, paano ka ba ma-expose? Ay, ayan, magkakasama na pala yan. Expose, engage. So, engage ka sa mga mentors mo. Halimbawa, may coffee, may bonding, merong mga meeting. Expose mo yung sarili mo. Pakilala ka. Hi, mens. Ako nga pala si leader ako ni ganito. 'Di ba? Gusto ko po parang lang, magkakalapit lang lahat yan. Kasi syempre, pag nag-a-approach ka, natututo ka. Pag uma-attend ka, natututo ka. Pag nagpapa-expose ka, natututo ka. So, sa expose, ano kailangan mong gawin? Halimbawa, ganito. Pa-expose ka. Yung parang every time may gathering, parang minsan, magpresenta ka na. Halimbawa, kahit simpleng host, parang expose mo yung sarili mo, exposure sa tao. Kasi alam nyo, yung pag-expose confidence mo sa pagsasalita, sa pakikihalubilo sa tao, nalalaman mo yung background. Halimbawa, ganito, naniso ka. Nalaman mo, background pala ni Mentor Anisha, dati pala siyang OFW. Nagkaroon ka ng client na OFW. So ngayon, meron kang malalapitan. Nagkaroon ka ng client na student, si mentor ka student. Pwede may client, may mentor ka na malalapitan. Mentor Naomi, di ba, mga dating employee. Mentor Ira, di ba, may malalapitan ka na tao na pwedeng magpa-share sa'yo. Dahil na-expose ka, ine-engage mo yung sarili mo sa ibang tao. Okay? Sabi dito, learning is a continuous process. So, kahit resultado ka na, di ba, dami natin nakikita sa office, mga top mentor na, mga diamond na, mga supercar achiever na, mga resultado ng tao, pero uma-attend pa din. Kasi hindi nila inaalis sa mind nila na kahit resultado na ako, kailangan ko pa ding matuto. Kasi sabi nga nila, di ba, when you stop learning, you stop growing, you stop earning. Lalo na kapag hindi ka pa naman talaga yung sobrang solid na nakaka-build ng network mo. Okay? Sabi dito, if you're not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. 'Di ba? Kahit parents mo pa mag-negative sa'yo, kahit asawa mo pa yan, kahit kaibigan mo pa yan, kapatid mo, kapamilya mo, kahit sino, as long as willing kang matuto, matututo ka. Pero pag ayaw mo talaga, syempre, wala nang ibang makakatulong sa atin. Okay? Next. Actually, 3 stages lang to, no? So, mabilis lang talaga. Stage 2, growing stage. Wait lang. Ayan. So, sa growing stage, becoming greater over a period of time. Ito na yung time na tapos ka ng mag-aral, totally tapos. Kumbaga napagdaanan mo na, natutunan mo na ano bang kailangan mong gawin, paano mag-IBP, paano ang gagawin, paano ako magme-mentoring, paano yung
Makiki-engage ako sa tao, paano ko mamimiso, etc. So, growing stage. Eto na, yung may mga involved na ibang tao. Kasi sa part na to, nasa gitna ka na eh. Okay? Parang andun ka na sa point na mas naging better ka na compare sa kung paano ka nung nagsimula ka. Kasi nag-grow ka na as a person, as a member, as an individual. Okay? Next, step up. Well, lahatin na natin. Ay, ayan, lahatin na natin. Step up and level up. So actually, magkapareho lang yan. When you stay step up, yun yung sinasabi ko kanina na magkaroon ka ng initiative. Since natuto ka naman na dahil galing ka na sa stage 1, makikitype nga po, step up. Okay, nandiyan yung spelling, no? Step up. Diba? Halimbawa, engage mo yung sarili mo. Mens, may host ka na po ba? Mens, sino pong naka-assign na prayer natin? Mens, sino pong speaker natin? Mens, ano pong kailangan kong gawin? Mens, ako na po magte-tech. Mens, parang kailangan mo mag-step up as a person na para mas mag-grow ka lalo, kailangan mo i-engage yung sarili mo dun sa natutunan mo before. Step up. Yung bagay yung initiative mo na i-expose yung sarili mo. Okay? Level up, same lang din naman yan. And then, influence. So, dito kasi sa stage na to, dito na yung time na magkakaroon ka na unti-unti. Hindi pa ganun kalaki na resulta kasi meron tayong tinatawag na result. It's the internal and external. Yung internal, ito yung result mo or yung transformation mo sa sarili mo. Okay, like personality mo, mindset mo, ano ba yung mga nag-shift sa'yo. And then the external kasi, yun yung mga panlabas. Like for example, paano ka manamit? 'Di ba? Ano yung achievement mo, like incentive, results, yun na yun. Okay? So, para syempre, para maka-influence ka ng tao, kailangan ikaw mismo nakapag-grow ka talaga ng maayos. Again, right process will give you the right results. So, kung nasa maling proseso ka, 'di ba, maganda maitama mo na siya agad. Kasi again, kapag nagsimula ka ng mali, ibig sabihin yung tinanim mo mali, yung aanihin mo din. Baka hindi maging maganda. Okay? Next, be an example. Ito na yung parang nagkakaroon ka na unti-unti ng mga tao under mo, 'di ba? Tapos nakakapag-set ka na ng standard. Mostly kasi pag tayo nakikita tayo ng ibang tao sa mga ginagawa natin, ginagaya nila tayo. 'Di ba yun nga yung sinasabi minsan pag parent ka nga pag mas nakakatanda ka, maging example ka, mag-step up ka, maging standard ka sa ganito. Kasi parang ikaw yung ginagaya, ikaw yung nagiging leader, lalo na kung meron ka ng leader. 'Di ba? Kasi ikaw yung gagayahin nila. Kung ikaw hindi ka nag-a-achieve, hindi ka nag-set ng standard, hindi mo ini-aim na magkaroon ka ng resulta, how come na merong susunod sa'yo na magkakaroon din ng resulta? Kasi kung sa'yo pa lang, wala siyang nakikita, ikaw yung parang titignan nila na parang halimbawa tayo, ang tinitignan natin, yung mga mentor natin, sila mentor May, yung mga top mentors natin. So, paano kung ikaw yung sa'yo sila nai-inspire, ikaw yung sa'yo sila na motivate tapos nakita nila, hindi ka nagsi-step up, di ba, hindi ka nagsiset ng standard, paano nila maiisip na magiging possible din sa kanila if hindi nila na-visualize na kaya rin nila. Okay? So sabi dito, whatever makes you uncomfortable is your biggest opportunity for growth. Alam mo, minsan kasi, no, ganito siya mga mens. Minsan, akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo na pala. Doon nakaranas na kayo sa ganung point. Yung parang, akala mo hindi mo magagawa, pero magagawa mo siya. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Pinag-host ka ng mentor mo. Tapos, tumanggi ka. Tingin mo, pwede mong isipin na panalo ka kasi hindi ka niya napilit Pero, ang totoo nun, ikaw yung talo. Bakit? Kasi nakamiss ka ng opportunity na kung saan pwede kang mag-grow. Okay? And halimbawa, ganito, naaalala ko, when I was starting, nung nabago ako noon, si
Mentor Jean ata yun, Mentor Jean Mantala. Pinag-host ako sa Team Blast. Tas grabe yung kaba ko noon kasi nag-host lang ako sa team lang namin. Tapos parang biglaan pa yun that time. Pero syempre, Mentor Jean, di ba, one of our top mentors, nag-oo ako noon. Hindi ako nagsabi ng no. Di ba? And alam nyo ba, after nung hosting na yon, grabe, sabi ko sa sarili ko, grabe kaya ko pala mag-host ng ganun. Grabe kaya ko pala sa maraming crowd. 'Di ba? Pero kung hindi ako nag-oo, malamang hindi ko nalaman kaya ko. Ganun din sa'yo. Baka mamaya kasi, kaya mo na pala talaga, ikaw na mismo yung pinupush ng mga tao. Ayaw mo lang magpa-expose, ayaw mo lang magpa-push, ayaw mo lang mag-step up. Kaya napipigilan yung pag-grow mo. Kaya mo naman na mag-speak eh. Kaya mo naman na mag-achieve. Kaya mo naman na i-hit to. Pero dahil nililimitahan mo yung sarili mo, dahil hindi ka umuoo kasi feeling mo uncomfortable para sa'yo, natatakot ka, kinakabahan ka, natetense ka, 'di ba? Wala na. Hindi mo malalaman kaya mo hanggat hindi mo susubukan. Yun yung isa sa nagiging purpose ng mga mentor natin, tagatulak. Kasi alam nyo, ang mga mentor natin, negosyo nila tayo. Ito isipin nyo, negosyo nila tayo. Ikaw mismo, negosyo ka ng mentor mo. Posibleng wala ka namang mentor. Di ba? Or mga tao na nag-guide sa'yo. Posible naman yon. So, kung ikaw, pinupush ka nila, negosyo ka nila eh. Na saan ka nakakita ng isang negosyante na gusto nilang mag-fail yung business nila? May nakita? Wala. Wala, di ba? Kasi lahat ng negosyante gusto nila mag-succeed yung negosyo nila. So, ibig sabihin, negosyo ka niya, pag nag-succeed ka, success niya rin yun. So, lagi mong isipin na oo ka lang, kahit natatakot ka, oo ka lang. Kasi alam niyo si mentor na yung, nung pinupush niya lang ako noon, kahit natatakot talaga ako eh. Sabi ko, ate, hindi ko ata kaya, ate, ganito ata. Yung mga, lalo na kapag mga on the spot. Pero kasi, oo ka lang. Kasi opportunity mo yun para mag-grow eh. Hindi mo masasabing kaya mo hanggat hindi mo nasusubukan. At minsan, kailangan lang pala talaga natin ng magtutulak. Tapos pag nagpatulak ka, dun na. Ato ka na. Grabe, kaya ko pala. Kung hindi niya ako tinulak, hindi ko malalamang kaya ko. Diba? So, ganun siya. And, ito iisipin nyo, parang every time na nag-no ka, hindi ka nag-no sa mentor mo, nag-no ka doon sa growth na pwede mo sanang makuha kung nag-oo ka. Okay? Gising pa ba? Gising pa? Di ba? Time mo grow kung gising ka pa. Di ba? Kasi yun yung kailangan natin. Di ba? Ay, na some of you, narinig na yun, mens. Narinig ko na yan. Kailangan ako mag-grow. Di ba? Pero kasi, tagal na ako, mens. Narinig ko na nga yun ilang beses na. Oo, pero minsan, kailangan lang din natin ma-refresh. Hindi mo minsan kailangan ng skills. Kasi baka skillful ka na, baka sobrang galing mo na, 'di ba? Ang dami mo nang napakinggan, kailangan mo lang talaga na magpapa-remind sa'yo na meron kang proseso na kailangan pagdaanan. At kung nasa process ka man right now, kailangan mo lang magtiwala. Huwag ka mainip, gawin mo lang yung part mo. Okay? Oo, sobrang effective nun, promise. Parang, ito na isipin nyo, isa to sa laging sinasabi ni Mentor Naomi sa akin. Sabi niya sa akin, kapag natatakot ka, pag iniisip mo lagi na natatakot ka, walang mangyayari sa'yo. Narinig mo yan? Kapag natatakot ka, iniisip mo lagi na natatakot ka, walang mangyayari sa'yo. Kapag, yun yung tanong niya sa akin, hanggang kailan ka matatakot? Hanggang kailan ka kakabahan? Hanggang kailan ka magsistay dyan? Kasi hanggat natatakot ka, nandiyan ka lang, hindi ka umuusad. Diba? At kung tatakot, mo pa din. Kasi at least, ginawa mo. 'Di ba? Kaysa naman natakot ka lang, hindi mo ginawa. Takot lang. Wala, takot lang ako. Parang gano'n. Pero wala kang ginawang kahit na ano, wala kang ginawang bago. Takot ka lang. Natakot ka lang dun sa parang ino-overthink mo lang. Pero kung ginawa mo siya ng takot, kahit scared ka, kahit nandun yung duda mo, at least nagawa
Okay naman, na clear na. Thumbs up ka lang. Okay na. Okay, so sabi dito, we cannot become what we want by remaining what we are. Kaya alam nyo, parang ganito, hindi ka makakakuha ng results na wala kang nabago sa sarili mo. For example, um, parang may naka-ano. Ako ba yung naka-unmute? Ay, naka-mute. Okay. For example, ganito, nag-ano ka, nag normal distributor ka, nag-rank up ka to Plat, nag-rank up ka to J, di ba? Tapos gusto mo ngayon mag-rank up to Suffer. Imposible na makaka-achieve ka ng isang result na kahit konti, walang nababago sa'yo. Na kahit konti, walang nag-shift sa mindset mo. Imposible yun. Simula nung nag-start ka, ganun pa rin mindset mo hanggang makuha mo yung mga results mo. Napaka-imposible nun. Kasi may nababago yun sa tao. Kaya nila na-achieve yung panibagong resulta sa kanila. Okay? And ganito isipin niya, halimbawa, parang sa akin, nung nag-start ako, 'di ba? Sobrang S po kasi ako nung nag-start. SI kasi ako nung nag-start. 'Di ba? Tapos naging DI. Nung nag-suffer ako, ang na-develop sa akin isa is yung pagiging wita. Whatever it takes. Hindi ako ganun nung nag-start. Parang last minute po yun. August 31, birthday ko. 'Di ba? Parang nandun, nabago nadagdag sa mind ko na kailangan pag may gusto ka, gusto mo ma-achieve. Kailangan pag may gusto ka, ilalaban mo hanggang dulo. Doon ko yun na-develop. Doon ko yun yung nangyari sa akin, na bago sa akin, nung time na nag-a-achieve ako ng rank up. Kaya ko siya nakuha. Kasi yun yung nag-grow sa sarili ko, sa loob ko. Tapos, ganun din sa mga ibang results. So, ganun ka din. In order for you na may makukuha kang bago, kailangan may mababago muna sa sarili mo. Okay? Kasi sabi nga nila, walang magbabago sa atin kung wala tayong babaguhin. Alright? So, are you guys learning? Next. This is the last stage, no? Makikitype po, maturity. Okay? Maturity. So, this is the last part natin. Last stage. Okay. Ayan, tanggal ko na. Maturity stage. So, sabi dito, ayan, pag maturity stage ka na, ito na yung mga hasana, mga pinatatag na ng panahon. Ito na yung parang ready ka na. 'Di ba? Kasi sa ganyang point, fully developed ka na eh. Nandiyan na yung natutunan mo na yung mga kailangan mong gawin, nandiyan na yung time na nag-grow ka na, napagdaanan mo na. So, ito naman na yung part na kung saan magkakaroon ka na ng mga resulta or you are the standard. 'Di ba? Kung kanina, set ka lang ng example, tapos meron kang sinusundan na standard dito, ikaw na ang standard, ikaw na ang nagsiset ng standard. Okay, paano? Ikaw na yung may mga nililid na tao, ikaw na yung may mga hinahandle na tao, ikaw naman na yung nagtuturo sa kanila ano nga ba yung tamang process para makuha nila yung result. Ikaw na yung nagtuturo ng learning stage, ikaw na yung nagpo-push sa tao. Gets? Kung dati ikaw yung mini-mentoring, ikaw yung tinuturuan, ikaw yung tinutulak, yung ginaganito, parang alam mo yun, kumbaga sa baby, ikaw yung inaalagaan pa ngayon, ikaw na yung mag-aalaga kasi sa mga tao, ikaw na yung magpupush sa kanila, ikaw na yung magmo-motivate sa kanila, ikaw na yung mag-check sa kanila time to time, 'di ba? Ikaw na yung kakamusta sa kanila. Yan na yon, ikaw na yung mag-aim ka na ng resulta, hindi na lang para sa sarili mo, kundi para na sa kanila. Kasi ikaw na yung naging standard nila. Next. Sabi dito, result magnet yan kapag ikaw nag-matured ka na sa negosyo na ginagawa natin. Kaya mong ma-auto-hit lahat kagaya ng ginagawa ng mga mentors natin. Basta dumaan ka na sa tamang proseso. Basta naintindihan mo, ano nga ba yung kailangan mong gawin? 'Di ba? Basta naintindihan mo, clear na sa mind mo yung mga stages na kailangan mo pala munang mag-learn, kailangan mo munang matutunan lahat, kailangan mo ma-expose, kailangan mong i-engage yung sarili mo. Pangalawa, kailangan mo mag-grow, kailangan mo mag-grow hindi lang sa negosyo na ginagawa natin when it comes sa maliliit na results, kundi pati sa sarili mo. Kailangan mong mag-grow as a person, as a member, as a leader, as a mentor. 'Di ba? Kailangan mong magpatulak
Diba? And sa last stage, yan na yung ka na, ikaw na yung nagsiset sa kanila na kailangan ganito, kailangan ito na yung i-hit mo, kailangan nandito ka, etc. Gets po? No? Eh kung ikaw, wala ka namang, alam niyo yung eto, bigyan ko kayo ng konting point. Familiar kayo sa rule, lista nyo rule 33.33. Hindi. Hindi. Okay. Sino ba familiar doon? Type yes. Kung familiar ka sa Rule 33.33. Natutunan ko before to. Ito, before pa. Rule 33.33. Alam nyo ba, ang 100% daw. So, 100% na pag ninegosyo mo, pag dinivide mo sa 3, pag dinivide mo sa 3, 33.33 yung lalabas. Diba? Ano daw yun? Kailangan daw sa 100% mo ng pagnenegosyo, may tatlo na di-divide yun. Number one, kasi di ba kaya nga 3 stages of process. Ito na, hindi dito nyo maintindihan yun kung bakit tatlo. Number one, kailangan mong mag-spend ng time. 33.33% of your time, i-spend mo sa mga time, yung time mo sa mga under mo. Or yung mga leader mo. Bakit? Leader ng crossline mo. Kumbaga sa rule na to, dito mo ma-experience, napuputol po ba? Sa rule na to, dito mo ma-experience mag-handle ng tao. Yung parang ikaw yung nag-lead sa tao. Okay? Ito yung part na, clear pa po ba? Parang kinakabahan ako kasi nawawala eh. Ayan. Ito yung part na ikaw yung nagme-mentoring, ikaw yung nagtuturo. Dito mo ma-feel na ikaw yung nagiging guide nila. Yun yung una. Okay? Para ma-practice yung mind mo na pag nagkaroon ka ng future leaders mo, ganito yung kailangan mong gawin. Pangalawa, cross lines. Yun yung pangalawa. Yun yung pangalawang 33. Pangalawa, cross lines. Bakit? Kasi dahil natuto ka na paano yung na ano na yung mind mo na nag-share ka ng idea. Pangalawa, ito naman, brainstorming. Hindi lang ikaw yung nagsasalita, kundi nakikinig ka din. Halo siya ng nagsasalita ka at nakikinig ka. Kaya kayo nag-brainstorming. So sa ganung way, may nasi-share ka, may nakukuha ka. Tapos magkaka-level kayo. Yun yung tinatawag na crossline. Gets? Gets po ba? Pangatlo, number 3, sa Rule 33.33. Ito na, yung i-spend mo yung time mo sa mga higher sa'yo. Mentor mo, upline mo, top mentor nyo, grand upline nyo, sila-sila na yun. President, DOD, sila-sila na yun. Yun yung mga mapapakinggan mo. Bakit? Kasi ito na yung time na hindi mo kailangan magsalita. Kailangan mo lang makinig. Makikinig ka lang. Diba? Kasi kung yung una, ikaw yung nagsalita. Pangalawa, nagsalita ka, nakinig ka. Pangatlo, makikinig ka lang. Kasi ito na yung time na kailangan mo na mag-gain ng bagong knowledge. Ito na yung mga maririnig mo na hindi mo maririnig sa ibang tao na kailangan mo lang i-focus yung mind mo, intindihin, may bago kang matutunan, may bago kang maintindihan. Yun yung tinatawag na learning stage ulit. Kaya hindi nga natatapos yung proseso or yung pag-aaral kasi kahit resultado ka na, kahit nasa maturity stage ka na, learning stage is a must. 'Di ba? Parang continuous siya na tumatakbo sa tao. Kasi 'di ba, nakakinig ka kay press, sports car ka na, supercar ka na. Mentor me, natututo pa din yan. Mga diamonds, natututo pa din yan. Kasi, yun yung pangatlong rule eh. 'Di ba? Spend mo yung time na nakikinig ka sa mga tao na mas matataas or mas may alam sa'yo. Okay? Nagets po ba? Baka medyo nalito kayo dun sa Rule 33.33. Nagets po ba? Nakuha? Okay? And sabi dito, no, patapos na rin tayo. Every level of result demands a different level of you. Diba? So, yun yung sinasabi ko kanina na in order for you to achieve new or something new, something great, diba, kailangan may mababago muna sa loob mo. Sa mindset mo, attitude mo, or skills mo, lahat yan may mababago.
Kasi hindi ka makaka-achieve ng bago kung walang bago sa'yo personally. Okay? So, natuto po ba? Type I am learning kasi last ano na tayo, last slide na tayo. Parang ano ka pala, no? Kasi last slide na tayo. Okay? I am learning. Okay. Bigyan ko kayo ng kwento. Para mas maintindihan mo, baka mamaya kasi napanghihinaan ka na ng loob, baka mamaya kasi hindi mo na rin alam gagawin mo, nasa stage ka na ba talaga ng life mo, parang paulit-ulit na lang. Bigyan ko kayo ng story. Ayan, sino bang pwede kong banggitin dito? Hahanap nga ako. Teka lang, hahanap ako sa mga participants natin. Dalawang batang lalaki kasi to eh, so kailangan lalaki. Si Mentor. Mentor Sandy. Alam ko Mentor Sandy kila Mentor ano to eh. Mentor Josh. Ayan, sige, kay Mentor Sandy tayo. Tapos, hanap tayo isang pangalan. Mentor Cedric. Okay? O, baka malito ako. Sige. So, pagpalagay natin, si Sandy tapos si Cedric naglalaro para maintindihan nyo kung gaano nga ba kahalaga yung proseso. Nawala ako, mga mens. Sandy tsaka si Cedric naglalaro. Isang hapon. Tapos, sa pagsipa-sipa nila ng bola, meron silang natamaan. Ano tawag nito? Plastic o kaya sako na punong-puno ng mga buto. Or yung may laman siya. Tapos pagkasipa nila, nakita nila merong mga iba't ibang klase ng buto. Tapos si Cedric, kumuha siya ng buto ng, hindi ko mamaya ako sasabihin, kumuha siya ng isang buto. Medyo maliit lang pero medyo marami siyang kinuha. Tapos sabi ni Sandy, ay bakit ikaw lang kukuha? Dapat ako din. So alam mo naman mga kabataan, di ba? Kumuha din siya ngayon ng buto. Siguro dalawang buto lang. Tapos kasing laki ng palad niya. Yun yung type na kinuha niya. Dalawang piraso, pero malalaki. Yung kay Cedric naman, marami, pero maliliit. Okay? And then, sabi nila, tuwang-tuwa silang umuwi kasi meron silang itatanim. So, pagdating nila pareho sa bahay nila, sabi nila, Papa, naglalaro kami. Tapos, meron kaming nakita na ano, mga buto. Okay lang, tanim natin. So, kanya-kanya sila. Nagtanim sila sa kanya-kanya nilang bahay. Lalaro ulit sila, normal day. Pagkatapos ng isang buwan, nagkita sila ulit. Si Cedric, meron siyang dala-dala na sako. Pumunta siya ngayon kay Sandy. Sabi niya, Sandy, tignan mo tong dala ko. Sabi niya, ang dami, isang sako. Puno ng mga bunga nung tinanim niya. Ito yung naging bunga after 1 month ng mga tinanim natin. Tapos ngayon, ang sabi ni Cedric kay Sandy, yung sa'yo, kamusta? Hindi na lang nagsalita si Sandy, no? Kasi parang nalungkot siya kasi alam niya sa sarili niya na yung tinanim niya, hindi pa nagbubunga. Hindi pa nag-aani. Eh yung kay Cedric, nagbunga na ang dami. Binigyan sila ng isang sako. Diba? Kaya hindi siya nakapag-react. Tapos, pag-uwi niya, ngayon, dismayado yung mukha ni Sandy. Sabi niya, Papa, bakit ganun? Sabay kaming nagtanim ni Cedric, pero siya, ang dami na niyang inani. Yung sa akin, parang wala pa rin nangyayari. Diba? And then, yung papa ni Sandy, umalis sila, pumunta sila sa lugar na puno ng parang bukid, parang ganon, or puno ng mga puno, tas yung mga puno, punong-puno ng, parang ano, bunga ng prutas. Parang ganon. Tapos, ang sinabi nung papa ni, ni Sandy, alam mo ba kung bakit hindi pa umaani yung sayo? At kung bakit yung kay Cedric, ang dami-dami na. Kasi anak, yung tinanim mo, hindi yun munggo. Buong buto yun ng mangga. Diba? So, pwede mo kasing maisip na ang sabi pa ng tatay niya is, kaya maging patient ka lang kasi darating yung time, itong nakikita mo, yung mga puno na yan, darating yung time, magiging ganyan din yung bunga ng tinanim mo, na kung saan hindi mo na kailangan diligan araw-araw, kaya na nilang
mamunga ng mag-isa, kaya na nilang dumami at hindi lang ikaw yung makikinabang, kundi yung mga next generation ng generation ng generation ng generation. Kaya familiar kayo mga mens. Yung, yung kapag sinasabi ng magulang natin minsan, oh, kumuha ka na doon, tinanim pa yan ng lolo at lola mo. Di ba? Sino pa nakaka-relate? Type I am. Di ba minsan may ganun tayo, lalo yung mga probinsya, mga taga-province. Di ba minsan may mga ganun? Tanim pa yan ng lolo at lola mo, pero imagine mo, isa ka sa nakikinabang. Tapos pinakita yun ng papa mo sa'yo na darating yung time, ganun yung magiging bunga ng tinanim mo. Kaya pala ang bilis nung tanim nung kay Cedric kasi munggo pala yun. 'Di ba? Yung kay Sandy, buto ng mangga. At darating yung time, hindi na niya kailangan i-check, diligan, mamumunga yun ng sobrang dami. At hindi lang siya yung makikinabang, kundi pati yung ibang tao. Pwedeng abutin ka ng ilang taon, hindi lang buwan, pero kapag yun, pagdating ng time na kailangan mo na mag-harvest, mas malaki yung pwede mong makuha. So, yun siya. 'Di ba? So, bakit ko siya kinuwento, no? Wala lang. Hindi, charot. Bakit ko siya kinuwento? Kasi, minsan, pinapakita na sa atin ng mga mentors. Parang kanina, yung pinakita ni, nung papa ni Sandy sa kanya, pinakita sa kanya na darating yung time, magiging ganito din yung magiging bunga ng sayo. Di ba sinasabihan ka ng mga mentors mo nun, darating yung time, ma-achieve mo din to. Darating yung time, ikaw na yung car achiever. Darating yung time, ikaw na yung mag-handle. At darating, alam mo yun, pinapa-visualize na sa'yo. Kasi, napagdaanan na nila. At kung sila dumaan sa tamang proseso na dinadaanan mo din ngayon, hindi malabo na yung nakuha nila, yun din yung makukuha mo. Kaya ang lesson dito, no, may impatient ka lang, gawin mo lang yung process. 'Di ba? Maybe not now, maybe hindi mo nakikita na parang walang nangyayari, parang yung kay Sandy, parang feeling niya, nag-fail siya, feeling niya walang kwenta yung ginagawa niya, feeling niya walang kwenta yung pagtatanim niya, yung pagdidilig niya araw-araw, kasi hindi naman namumunga. 'Di ba? Pero eventually, pag dumating yung time na harvest na yan, siksik-liglig at umaapaw, hindi mo mapipigilan. At ang maganda doon, hindi lang ikaw yung makikinabang, pati na rin yung ibang tao, pati yung mga susunod na generation. Kaya ask mo yung sarili mo ngayon, ano yung tinatanim mo? Munggo or mangga? Yung munggo na mabilis lang mawala or yung mangga na medyo matagal sa proseso, pero kapag nagbunga, sobrang dami. Pag nag-harvest ka na, 'di ba, hinog na yung resulta mo. Hindi na auto-hit ka na sa lahat ng mga incentives, sa lahat ng mga kailangan mong ginugol. Kaya ask mo yung sarili mo. Sige, type mo nga dyan. Ano yung hinihit mo? Munggo or mangga? Anong tinatanim mo? Gusto mo ba yung mabilisan lang tumubo? Pero hindi ganun kaganda yung bunga. Okay ka na okay na yan. Yun na yun. Or gusto mo yung manggana, gusto mo dumaan sa tamang proseso para makuha mo yung magagandang resulta or magagandang bagay. Ang gaga. Okay. So, sabi dito, don't give up. Great things takes time, di ba? So, huwag kang mapanghinaan ng loob. Pwedeng feeling mo walang nangyayari sa'yo. Baka mamaya, andyan na pala yung breakthrough mo. Di ba? Kasi alam mo, bago ka bigyan ng malaking blessing, kailangan mo munang dumaan sa testing. So, tinetest ka lang ni Lord hanggang saan ba yung patience mo. Baka mamaya, breakthrough mo na sa susunod na buwan or this year, nag-quit ka pa, huminto ka pa, hindi mo hindi mo pinush, sayang lang yung mga tao sayang lang yung mga time na na-invest mo before. Okay, so sabi nga dito, ito maganda to. Ephesians 3:20, God has more in store for you than you can ever imagine. Yung naiisip mo, yung nabivisualize mo, yung ginugol mo, wala pa yan compare sa plano ng Diyos para sa'yo. Kaya pagtiwalaan mo lang, gawin mo lang yung part mo, gawin mo lang yung tamang proseso. And yun lang mga mens. And I hope meron po kayong nakuha, no? Kahit konting ano lang, para hindi ko nasayang yung time nyo. And yun mga mentors, thank you so much po and God bless. Back to our host.